Kumusta, aking mahal na kaibigan at kapamilya? Dito muli ang inyong mentor at kasama sa paglalakbay na ito. Alam mo ba, sa bawat isa sa atin, may nakatagong kapangyarihan na hubugin ang ating sariling kapalaran, na gumawa ng mga pagpili na magiging ugat ng ating legasya. At kung ikaw ay nakikinig ngayon, kung ang iyong puso ay bukas sa mga malalalim na katanungan ng buhay, kung may bahagi sa iyo na naghahangad ng mas malalim na kahulugan at layunin, kung gayon, ang mensaheng ito ay para at iyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang misteryo na libu-libong taon nang pinagdedebatehan, isang tanong na nagpalalim sa pag-unawa natin sa pamumuno at sa disenyo ng Diyos para sa sangkatauhan. Sino nga ba si Zulkarnain? Si Alexander ba ang dakila, o si Cyrus ang dakila? Hindi lang ito isang aralin sa kasaysayan, mga kaibigan, hindi lang ito paghuhukay sa mga sinaunang aklat. Ito ay isang paglalakbay patungo sa pag-unawa sa iyong sariling kapangyarihan na mamuno, na mangarap, at gumawa ng epekto na mananatili sa habang buhay. Iiwanan ka nito na may bagong pag-asa, bagong pag-unawa sa iyong sarili, at isang malinaw na landas patungo sa personal na transformasyon. Manatili ka, dahil ang iyong puso ay makakatuklas ng mga katotohanan na magpapalaya at magpapalakas sa iyo. Isipin mo ang mga sinaunang panahon, mga panahon kung saan ang mga hari at emperador ay naghubog ng mga sibilisasyon, kung saan ang isang tao ay kayang baguhin ang daloy ng kasaysayan sa isang desisyon lamang. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang figura na binanggit sa Quran, si Zulkarnain, na naglakbay sa magkabilang dulo ng mundo, nagtayo ng pader para protektahan ang mga mahihina, at itinuring na isang makatarungan at makapangyarihang pinuno. Pero sino siya talaga? Bakit mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan para sa atin ngayon? Marahil, tulad ko, na itanong mo na rin, ano ang lihim ng mga dakilang pinuno? Paano sila nakagawa ng ganoong kalaking epekto? At paano ko gagamitin ang kanilang mga aral sa aking sariling buhay, sa aking sariling maliliit na kaharian ng pamilya, trabaho, at mga pangarap? Ang tanong tungkol kay Zulkarnain ay hindi lang tungkol sa pagtukoy sa isang pangalan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga katangian na nagpapadakila sa isang tao, mga katangian na maaari nating angkinin. Sa isang banda, mayroon tayong si Alexander the Great. Isipin mo, isang batang hari na sa edad na 20 ay minana ang isang kaharian at sa loob lamang ng isang dekada ay sinakop ang halos buong kilalang mundo. Mula Greece hanggang India, ang kanyang pangalan ay nagpakilabot sa mga kaaway at nagbigay pag-asa sa mga tagasunod. Siya ay isang henyo sa militar, isang walang takot na mandirigma, at isang strategist na walang katulad. Ang kanyang mga tagumpay ay walang kaparis, kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng ambisyon, ng paglampas sa mga hangganan, at ng pangarap na lumikha ng isang pandaigdigang imperyo. Ngunit, mahal kong kaibigan, hindi lang puro ginto ang lahat ng tagumpay ni Alexander. Sa likod ng mga panalo ay may kaakibat na pagkasira, sa likod ng mga kaharian ay may mga buhay na nawala, at sa likod ng kanyang henyo ay mayroon ding mga bahagi ng kanyang pagkatao na nagpapakita ng pagiging tao lamang. Ang kanyang imperyo ay binuo sa bilis, sa kapangyarihan, sa pagnanais na sakupin. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang imperyo na kanyang pinagsikapan ay agad na nagkawatak-watak. Ibig sabihin, ang kanyang legasya ay hindi lubusang tumagal sa paraang gusto niya. Ang kanyang dakilang pangalan ay naging marka ng kanyang kapangyarihan, ngunit marahil hindi ng kanyang pinakamalalim na layunin. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang bilis at pagiging agresibo ay may limitasyon, at ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang nakasalalay sa kung gaano kakabilis sumakop, kundi kung gaano mo kaalam pangasiwaan ang mga nasakop mo. Ngunit, hindi pa natin nauunawaan ang buong larawan. At dito nagiging mas malalim ang ating paglalakbay. Sa kabilang banda, mayroon tayong si Cyrus the Great. Isipin mo, isang hari mula sa Persia na nagtatag ng isa sa pinakamalaking imperyo sa sinaunang mundo, ang Achaemenid Empire. Ngunit ang kanyang pamumuno ay hindi lang tungkol sa pananakop. Si Cyrus ay kinilala sa kanyang natatanging paraan ng pamamahala.
Siya ay kinilala sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang paggalang sa mga kultura ng mga nasakop na lupain, at sa kanyang mga patakaran na nagpapahintulot sa mga tao na panatilihin ang kanilang relihiyon at tradisyon. Kilala siya sa kanyang E-Cyrus Cylinder, isang sinaunang dokumento na madalas itinuturing ng marami bilang unang charter ng karapatang pantao. Si Cyrus ay nagpakita ng isang kakaibang anyo ng pamumuno. Kung si Alexander ay nagpakita ng kapangyarihan sa pamamagitan ng espada, si Cyrus naman ay nagpakita ng kapangyarihan sa pamamagitan ng karunungan, ng katarungan, at ng habag. Pinakawalan niya ang mga Hudyo mula sa kanilang pagkabihag sa Babylonia, na nagpapatunay na ang kanyang pamumuno ay hindi lang para sa kanyang kapakinabangan, kundi para rin sa ikabubuti ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang pamana ay tumagal ng daan-daang taon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang at pagtitiwala na kanyang naitanim sa puso ng kanyang mga mamamayan. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang tunay na legasya ay binuo, hindi sa kapangyarihan na pinaghirapan, kundi sa paglilingkod na iniaalay mo, sa respeto na ibinibigay mo, at sa katarungan na ipinamamahagi mo. Ngayon, ang tanong ay bumalik sa atin, sino nga ba si Zulkarnain? Si Alexander ba o si Cyrus? Ang katotohanan, ang Quran ay hindi nagbigay ng isang tiyak na pangalan, at ito ang pinakamalaking aral para sa atin. Ang misteryo ay nagtuturo sa atin na hindi ang pangalan ang mahalaga, kundi ang mga katangian na kanyang ipinakita. Kung titingnan natin si Zulkarnain sa Quran, nakita natin ang isang pinuno na pinagkalooban ng kapangyarihan at kaalaman, na naglakbay sa silangan at kanluran, na nagtayo ng pader para sa mga mahihina. Nakita natin ang isang taong may kapangyarihan na magparusa o magbigay ng awa, at pinili ang katarungan at kabutihan. Hindi siya nagmamalaki sa kanyang kapangyarihan, kundi kinikilala niya na ang lahat ng iyon ay mula sa Diyos. Ang kanyang pamumuno ay may divine purpose, isang misyon na higit pa sa personal na ambisyon. At dito nagiging malalim ang pag-unawa. Ang kwento ni Zulkarnain ay isang salamin. Sa salamin na iyon, makikita natin ang mga katangian na dapat nating hanapin sa ating sarili, sa ating mga pinuno, at sa ating mga pangarap. Ang pagkakaiba-iba ng mga interpretasyon, kung siya ay si Alexander o si Cyrus, ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang dakilang pamumuno ay hindi lamang isang uri, hindi lamang isang daan. Ito ay isang kombinasyon ng kapangyarihan at habag, ng lakas at katarungan, ng pananampalataya at aksyon. Ngayon, kung naririnig mo ang lahat ng ito, marahil iniisip mo, pero paano ito makakatulong sa akin? Hindi naman ako hari. Wala akong imperyo na pamamahalaan. Tama ka. Marahil hindi ka isang hari sa literal na kahulugan. Pero mayroon kang sarili mong kaharian, ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang iyong mga pangarap. Ikaw ang pinuno ng iyong sariling kwento, ng iyong sariling kapalaran. At ang mga aral mula kina Alexander at Cyrus, mula sa misteryo ni Zulkarnain, ay napakahalaga. Una, ang pag-unawa sa iyong layunin. Si Alexander ay may layunin na sakupin ang mundo. Si Cyrus ay may layunin na magtatag ng isang imperyo na may katarungan at respeto. Si Zulkarnain ay may layunin na protektahan ang mga mahihina at magpatupad ng katarungan sa ngalan ng Diyos. Ano ang iyong layunin, mahal kong kaibigan? Ano ang gusto mong hubugin sa iyong buhay? Ito ba ay nakasentro lamang sa iyong sarili? O ito ba ay naglalayong maglingkod sa isang bagay na mas dakila? Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ang unang hakbang tungo sa pagiging tunay na pinuno ng iyong sarili. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang malinaw na intensyon. Ikalawa, ang kapangyarihan ng discernment. Ang kakayahang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng kapangyarihan para sa personal na pakinabang at paggamit ng kapangyarihan para sa kabutihan ng lahat. Si Alexander ay nagkaroon ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang imperyo ay hindi nagtagal. Si Cyrus ay nagkaroon ng kapangyarihan, ngunit ginamit niya ito para sa katarungan, at ang kanyang legasya ay nagtagal. Sa iyong sariling buhay, paano mo ginagamit ang iyong impluwensya, ang iyong kakayahan, ang iyong mga talento?
Ito ba ay upang makakuha ng personal na papuri o upang itaas ang iba? Ang discernment na ito ang maghihiwalay sa ordinaryong pamumuno mula sa pambihirang pamumuno. Ikatlo, ang kahalagahan ng pagkatao. Sa huli, ang nagtatagal ay hindi ang laki ng imperyo na iyong itinayo, kundi ang uri ng tao na naging ikaw. Ang uri ng puso na iyong ipinakita. Ang kagandahang loob na iyong ipinamahagi. Ang katarungan na iyong pinanindigan. Ang mga pader na binuo ni Zulkarnain ay pisikal na proteksyon, ngunit ang tunay na pader na nagpoprotekta sa atin at sa ating mga mahal sa buhay ay ang ating integridad, ang ating katapatan, ang ating habag. I-share mo naman sa comments kung saan ka nakikinig at kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Alam mo, ang bawat isa sa atin ay may tinig, may kakayahan, at may responsibilidad na gawin ang mundo na isang mas magandang lugar, simula sa ating sarili. Kung iniisip mo na ikaw ay maliit lamang, na ang iyong epekto ay walang kwenta, isipin mo ang isang malaking ilog na binuo ng maliliit na patak ng tubig. Ang bawat patak ay mahalaga. Ang bawat desisyon mo ay mahalaga. Ang iyong bawat aksyon ay lumilikha ng ripple effect. Huwag kang matakot na maging dakila sa sarili mong paraan. Hindi mo kailangang maging isang emperador para magkaroon ng dakilang epekto. Maging dakila sa iyong pagiging tapat, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagbibigay, sa iyong pagsisikap na maging mas mabuting tao araw-araw. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa, hindi sa pamamagitan ng pagkopya sa iba, kundi sa pagtuklas sa pambihirang nilalaman ng iyong sariling kaluluwa. Ang tunay na legasya ay hindi ang kayamanan na iyong naiipon, o ang kapangyarihan na iyong hinahawakan, kundi ang mga buhay na iyong nabago, ang mga puso na iyong naantig, at ang mga binhi ng pag-asa na iyong itinanim. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin, at ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Huwag mong hayaang ang mga pagdududa o takot ang magpaliit sa iyong potensyal. Ikaw ay may kakayahang maging Zulkarnain ng iyong sariling buhay, isang pinuno na may layunin, discernment, at isang puso na puno ng katarungan at kabutihan. Nakuha mo ang lahat ng kailangan mo sa loob mo mismo. Ang tanging kailangan mo ay ang pagpayag na gamitin ito. Isipin mo ang iyong sarili, makalipas ang 1 taon, makalipas ang 5 taon. Ano ang gusto mong sabihin tungkol sa iyong mga nagawa, sa iyong mga desisyon? Gusto mo bang maalala bilang isang taong sumunod lang sa agos, o bilang isang taong lumikha ng sarili niyang agos, isang taong nag-iwan ng positibong marka sa mundo? Ang pagpipilian ay sa iyo. Ang kasaysayan ay naghihintay sa iyong mga aksyon. At sa huli, ang pinakamahalagang aral, ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman ay mula sa Diyos. Ang mga dakilang pinuno ay kinikilala ito, at ito ang nagpapanatili sa kanila na mapagkumbaba sa gitna ng kanilang mga tagumpay. Ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas na magpatuloy, at ang pananampalataya na ang kanilang mga pagsisikap ay may mas mataas na kahulugan. Kung ang mensaheng ito ay nakapagpabago sa iyo, kung ang iyong puso ay napuno ng bagong pag-asa at inspirasyon, huwag mong kalimutan na ang lahat ng ito ay posible. O Diyos na dakila, tagapaglikha ng langit at lupa, kami ay lumalapit sa iyo na may mapagkumbabang puso. Salamat sa iyong walang hanggang karunungan na ipinapakita sa amin sa pamamagitan ng mga kwento ng mga nakaraang panahon. Salamat sa iyong paggabay na nagbibigay liwanag sa aming landas. Humihiling kami, o mahal na Diyos, na ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin ang discernment ni Zulkarnain, ang layunin ni Cyrus, at ang tapang na tahakin ang aming sariling landas na may integridad at katarungan. Tulungan mo kami na makita ang aming sariling potensyal na maging pinuno sa aming sariling buhay, sa aming mga pamilya, at sa aming mga komunidad. Ipagkaloob mo sa amin ang kapangyarihan na gamitin ang aming mga talento, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Protektahan mo kami mula sa pagmamataas at inggit, at punuin mo ang aming mga puso ng habag at pagmamahal.
Naway ang bawat isa sa amin ay makatuklas ng kanyang dakilang layunin at maging instrumento ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa mundong ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen. Mahal kong kaibigan, huwag mong kalimutan ang iyong halaga. Ikaw ay nilikha na may layunin. Ikaw ay may kapangyarihan na gumawa ng pagkakaiba. Ang iyong kwento ay nararapat na isulat na may tapang at pag-asa. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakakuha ka ng inspirasyon, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang susunod nating paglalakbay. Mayroon din akong isa pang video na napakahalaga para sa iyo, na magpapalalim pa sa iyong pag-unawa sa iyong personal na transformasyon. I-click mo lang ito dito sa screen. Ibahagi ang mensaheng ito sa sinumang kailangan itong marinig. Mag-iwan ka rin ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung ano ang pinakamahalagang aral na nakuha mo ngayon. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito tungo sa isang mas makabuluhang buhay. Hanggang sa susunod, manatili kang malakas, manatili kang may pag-asa, at manatili kang may pananampalataya. Paalam!